Sa Diyos ang papuri. Amen po ba? Apaw-apaw hanggang labas. Hindi mo na po tayo naka-aircon. But I declare sa susunod natin anniversary, hallelujah, naka-extend na po ang church building, air condition, malakas ang aircon, lahat hindi papawisan. Amen po ba? Handa po ba kayo magtiyaga hanggang mamayang hapon? Sa celebration po natin, gawin natin lahat para sa kapurihan ng Panginoon. Mag-focus ka lang tayo kay Lord ngayong araw na ito. Amen po ba? Minsan pa i-acknowledge natin ang presence ni Lord. Heavenly Father, thank you for your open heaven. Thank you, Jesus. Lord, we honor you and we thank you. We love you, Lord Jesus. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, na eternal. Your love is unconditional, unstoppable. Because of your love, Lord, kaya po kami ngayon narito. Salamat po sa pag-ibig mo, nagbibigki sa bawat isa sa amin as one family sa iyong kingdom, sa iyong presence. Thank you, Holy Spirit. Nauna ka na po sa amin. We are excited, Lord, sa iyong message, sa iyong mga gagawin, Panginoon. Malaya kang kumilos supernaturally, miraculously, wonderfully, O God, sa bawat isa. Malaya kang kumilos, Holy Spirit, sa iyong pong kamangamahang kaparaanan, Panginoon. Be manifest. Be manifest, Holy Spirit, more than ever before, in a very special and real way, O God. Touch your people with your healing touch. Touch the hearts of your people right now. Lalo na po doon sa mga po, wala pa pong tamang pakilala relasyon sa iyo, Panginoon. Open their hearts, Lord. Hayaan mo ang iyong biyaya, Panginoon, ay manuot sa kanilang puso. At magkaroon ng kaliwanagan ang kanilang pong kaisipan. Upang sa gayon, Panginoon, anuman pong bahagi ng madilim sa buhay nila ay magliwanag. Maglaho, O Diyos, ang bahaging madilim, kundi ang liwanag mo lamang, Panginoon, ang siyang tunay nga pong maghari sa puso ng bawat anak mong narito, O God. Lord Jesus, you are our light. You are our King of glory. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father God, thank you for your open heaven. Tanggapin niyo po ang aming alay na pagpupuri, pagsamba at pasasalamat. Not only this day, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa lahat ng araw, maging mabangong samiyo po ang aming pagsamba sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang ating pong tema po ay still building and still growing. Celebrating progress. Sa mga inawit pa lamang natin po kanina po ay punong-puno na po na mensahe. Amen po ba? Talagang lalo pong nabubuhay ang ating spirito. Lumalakas po tayo at patuloy tayong nag-aalab sa ating relasyon, sa ating pag-ibig sa Diyos, sa ating pong pag-aawitan pa lamang. Ating pong nararanasan na po ang matinding alab ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Very powerful ang ating worship, ang ating pagsamba. Talagang hallelujah. Ramdam na ramdam ko ang kapangyarihan ng ating pagsamba sa Panginoon. Tunay nga ang ating Diyos po ay buhay. Amen po ba? He's alive forevermore. Jesus is alive forevermore. Amen? Kaya nga dapat lamang siyang papurihan, parangalan sa lahat ng araw ng ating buhay. Napaganda po ng tema na ibinigay po sa atin po ng ating Panginoong Hesus. Is still building and is still growing. Philippians 1 verse 6, Tagalog translation.
natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Sa English translation po, New Living Translation, and I am certain that God who began the good work within you, sabihin nyo, within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. Sino sa inyo ang nananabik sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Dapat kang ma-excite dahil si Jesus ay magbabalik para sa iyo, para sa atin, para sa Kanyang tunay na church. Sabi ng Book of Revelation, I am coming soon. Dala ko na ang reward para sa iyo. Excited si Lord dumating, magbalik muli para sa iyong reward. Church! Nakahanda na ang corona para sa iyo, para sa ating lahat. Na si Lord mismo ang magpuputong sa atin. Amen po ba? Our theme, still building and still growing, are the same present progressive tense, also known as the present continuous tense or current action in progress. Tinagalog ko po ito eh. Ito po'y kasalukuyang pagsulong, paglago, pagpapatatag ng ating mga iglesyang pinakatiwala sa atin ng Panginoon. Sumusulong, lumalago, tumitibay ng tumitibay dahil sa makapangyarihang salita ng Diyos at nang walang limitasyon presensya ng Diyos na sumasa atin. Amen po ba? Without the presence of God, hindi po susulong ang ministry ni Lord. Kung panay word lang, walang Espiritu Santo, hindi ma-establish ang Kanyang church. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, hindi lamang kayo aking pinatatatag ng salita, kundi maging sa kapangyarihan ng Diyos. Upang kayo matatag hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Patuloy tayong ini-establish sa kapangyarihan ng Word at ng Kanyang presensya. Amen po ba? Today, we are celebrating our progress. Nakikita po natin ang ating pagprogreso. Tuloy-tuloy po. Wala na pong hinto yun. At wala pong makahadlang sa ating progreso sapagkat God is a God of progress. Sabi mo po sa katabi po, God is a God of progress. Walang makahadlang sapagkat ang Diyos ay sumasa atin at kasama natin kagaya ng inawit po natin kanina. Amen po ba? Kaya meron tayong direction, meron tayong purpose, meron kang divine destiny. Church, salamat kay Lord. Nagpapasalamat tayo kay Lord sapagkat Kanya ang church na ito. Talaga ang Diyos ang nag-establish nito. Amen po ba? Hindi tao ang nagtatag nito, si Jesus. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, manatili ka sa ministry na ito ni Lord. Kapag nanatili ka dito sa ministry ng Panginoon, patuloy kang lalago. Amen. Magiging produktibo ang lahat ng areas ng buhay mo. Patuloy kang i-build ng presensya ng Lord sa Kanyang Word, sa Kanyang kapangyarihan. Tuloy-tuloy kang mababago. Amen po ba? Tuloy-tuloy po tayong lalaki, tuloy-tuloy po tayong susulong, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng pagsulong. Amen po ba? Glory to God. Hindi po ako galit
When we say progress, it means advancement, improvement, growth, increase. Sino gusto na increase? Sino gusto ng growth? Ay, yung buhok wala na. Kaya dala talaga. Sino gusto ng breakthrough? God is a God of breakthrough. Breakthrough for your health, for your finances. Breakthroughs in all areas ng buhay mo. Mag-isang ministry na ito ng Panginoon. Mararanasan natin yung breakthrough. Tuloy-tuloy na breakthroughs. Glory to God. Hallelujah. Isang halimbawa po ang ating Mother Church. Kung aking po i-refresh yung ating history, nagsimula kami sa napaka-humble beginning ng inyong Mami Richie. Nung una, medyo may doubt pa kami. Sabi ko, Panginoon, hindi biro ang magtayo ng church, ng gawain. Siguro, Bible study, okay lang sa amin. Okay na yan. May ilang kaming mga na Bible study. At salamat sa suporta ni Pastor Edgar, ni Pastor SP na amin nakasama nung pioneering pa rin pa lang po tayo. Diyan po sa, malapit po sa dagat. Yan po sa dagat ni Pastor Edgar. Pag nagpunta po kayo doon sa lugar niya, ipatatanaw niya sa inyo ang napakalawak niyang karagatan. Sabi niya, akin yan. Lahat na natatanaw niyo ay akin. Praise God. Sabi ko, Lord, thank you so much for this very small beginning. Nagbabible study kami, na-feed po kami, may prayer meeting, kahit na minsan binabato po kami ng kapitbahay habang kami nag-prayer meeting. So napakarami po naming mga matitinding karanasan. Madudugo. Hallelujah. Isang araw ako po ay lumuhod sa Panginoon dahil bumibigat ng bumibigat yung burden sa aking puso na binibigay ni Lord para sa ministry. Kaya iniluhod ko sa Panginoon yung ministry, yung gawain ng ating Panginoon. Mula sa araw po na yon, binago ni Lord ang kaisipan ko na hindi ka lang pang maliit na gawain, pang malaki kang ministry, sapagkat malaki ang Diyos na tumawag sa iyo. Hindi lang kayo para dito sa lugar na ito, sapagkat mayaman ang Diyos na tumawag sa inyo. Hindi kayo iisa lang na ministry, dadami pa ang mga iglesyang ipagkakatiwala ko sa inyo. Because our God is a God of increase, a God of multiplication. Napakarami pong challenges habang tumatagal sa ministry, tumitindi po rin yung atake ng forces of darkness. Pinipigilan ni Satan ng forces of darkness ang aming pong pagsulong, ang aming dedikasyon, ang aming paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag po tayo inasumpungan ng Diyos, nagpapakumbaba lagi, lumuluhod sa gitna ng storms of life. Hallelujah. Mas magiging mas malaki na ngayon ang tingin mo kay Lord kaysa sa storms of life. Mas malaki na ngayon ang tingin mo sa Panginoon kaysa sa pangailangan mo. Sapagkat iyong iniluluhod, pinapasakop sa Panginoon ang iyong mga pangailangan. Ang ministry ni Lord, sa hindi pa po mga gawa o mga leader ni Lord, hindi po madali para sa amin ang humandle ng ministry ng Panginoon. Tumatayo po kami dito.
Pero hindi nangangahulugan madali ito para sa amin. Napakarami pong challenges. The more na lumalaki yung challenges, the more na may malaking breakthrough na nararanasan. Dahil yung Word of God ang nag-i-increase ng faith. Habang kami po ay lalong lumalalim sa Word of God, sa relasyon sa Panginoon, yung pananampalataya lumalaki rin. Nag-aalab yung relasyon sa Diyos. Kaya wala nang dahilan para tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat, sabi ng Word of God, greater is He, the Holy Spirit, who is in us, than He, the evil one who is in the world. Amen? Tuloy-tuloy na lalaki ang CSF churches sapagkat ito ay sa Panginoon. Hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, tayo po lahat ay sama-sama pa rin magpupurit sasamba sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen! Hallelujah! Tuloy-tuloy na increase, tuloy-tuloy na progress, breakthroughs ang Mother Church na sinundan ng CSF Laguna, sinundan ng CSF Paradahan, tuloy-tuloy na progress, CSF Tondo. At dyan ay tuloy-tuloy na mararanasan din po ng ating mga nagpa-pioneering na pastor. CSF Sinalhan, CSF Novali, tuloy-tuloy yan sa paglago, pag-advance, increase. Sapagkat yung Diyos na pinaglilingkuran natin, isa lang. Yung tumawag sa amin ni Ma'am Rechinyo, tumawag sa inyong mga pastor, iisa lang. Sa inyong lahat na narito, iisa lang ang tumawag sa atin. Isa lang ang Diyos nang nagtatag sa atin. Kaya kung maliit ka pa ngayon, darating din ang araw, lalaki din kayo. CSF Paranaque, lalaki kayo. CSF Coronadal City, lalaki kayo. Sapagkat kung ano sa Mother Church, ganun din ang mga daughter churches. CSF Kalugkob, lalaki kayo. Lalawak ang ministry ng Panginoon para sa ika-advance ng kanyang kaharian. Kaharian ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya, lalo na sa ating mga pastor, na nagpapasimula pa lamang, lagi kang pumokus, mag-connect sa tunay mong source. Sino ang tunay na source ng ministry? Si Jesus. Philippians 4 verse 19. And my God will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Kung sinusupply ni Lord ang Mother Church na 22 years na nagsiselebrate ngayon ng anniversary, isusupply din ng Panginoon ang iyong church, ang iyong ministry, sapagkat ito'y Kanya. Ang CSF ay kay Lord. Amen po ba? Kung ano man ang pangailangan mo, maging ng iyong family, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos po natin ay napakayaman. Yung Diyos na tumawag sa iyo, mayaman na Diyos. Pinakamayaman sa lahat. At napaka-generous. Romans 8 verse 32. Kung naipagkaloob ng ating Heavenly Father ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan, katubusan, ipagkakaloob din niya ang iyong mga pangailangan kasama ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung ikaw'y nag-aalala para sa pangailangan mo, sa kinabukasan mo, ng family mo, maging ng ministry pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, alisin mo na yung pag-aalala mo. Sapagkat dinideklara ng salita ng Diyos na ang Diyos ang magsusupply sa iyo ng walang limitasyong supply in all areas ng buhay mo. I-acknowledge mo lang ang iyong tunay na source
Gawin mong source ang mayaman nating Diyos, si Jesus. Lalaki pa ng lalaki ang CSF family. Yayaman ng yayaman, ulad ng ulad. Walang mahirap na church si Lord. Walang mahirap na pastor si Lord. Walang mahirap na mga anak ng Diyos ang Panginoon. Mayaman ang ating Diyos. Kaya kung meron man sa inyo nakakaranas ng kahirapan, financial crisis, health crisis, family crisis, kumunik ka sa iyong source, kay Jesus. And you will experience complete freedom. Complete freedom sa mga na-experience mong sinasabing crisis. Amen po ba? Haggai 2, verse 8 up to 9. Ang sabi ng Diyos, ako ang may-ari ng mga pilak at ginto. Ang dating kalalagayan ng templong ito ay mas magiging maluwalhati kaysa sa dati. Mayroong provision si Lord sa kanyang ministry, mayaman ng Panginoon. Sabi ng Diyos, sa kanya ang pilak, sa kanya ang ginto. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi mauubusan ng supply sa kanyang church, sa kanyang ministry. Amen po ba? Glory to God. Kaya ang church ay magiging mas maluwalhati kaysa sa dati. Pag maluwalhati, kumikinang. Kumikinang. Lalo kung nandito ka, nakatapat ka doon. Ang buhay mo ay talagang kikinang sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kaya hindi ka didikatan ng masama. Hindi ka didikitan ng dilim. Hindi ka didikitan ng kahirapan. Kasi nga nagliliwanag ka. Amen. Yung Diyos ng kaluwalhatian ay sumasa atin. Amen. Ang church na ito ay glorious church. Sapagkat ang ating sinasamba at pinaglilingkuran ay glorious God. Amen po ba? Matthew 16, verse 18 to 19. Sabi ni Jesus, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Kay Jesus. Mga pastor, kaninong church? Kay Jesus. Kapag ikaw ay nakatatag sa matatag na pundasyon kay Jesus, sa kanyang word, matatag ka. Sabi ng Matthew 7, dadaan man ang unos, dadaan ang bagyo, dadahan ang baha, ngunit hindi ka matitinag, sapagkat nakatatag ka sa bato, sa matibay na pundasyon, kay Jesus. Still building, dahil si Jesus ang matatag na bato, pundasyon ng CSF family. Kaya nga, mag-iisip ka pa ba? I-entertainin mo pa ba mga negative na kaisipan? Lipat ako ng church kasi meron doon tao na kininisan ko, kasi ganito, ganun, ganyan. But at the end of the day, marirealize mo, wala palang perfect church. Pero sa CSF ko lang naramdaman yung tunay na love ni Lord. Tunay na belonging as a family na kahit hindi perfect, pero binubuklod ng perfect love ng Diyos. Amen po ba? Kaya mananatili ka dito dahil dito ka itinatag ng Panginoon. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, you and your family, sabi ni Joshua, we will serve the Lord. Me and my household, we will serve the Lord.
Me and my family, we will serve the Lord. Me and CSF Churches will serve the Lord. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Amen po ba? This church of our Lord is also still growing, maturing in faith, still growing, never stop progressing, nagmamature sa pananampalataya, and striving to become more like Christ. Sabi ng 2 Peter 3 verse 18, grow. Sabi nyo, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang church ni Lord, ang tunay na church ni Lord, nag-grow sa grace at sa pakilala sa Panginoong Hesus. Makinig kayo mabuti. Ang church ni Lord, tayong lahat, miyembro ng pamilya ng Diyos. Pag sinabing church, hindi naman building, kundi kongregasyon ng Lord. Amen. Pag ikaw ay church ni Lord, congregation ng Panginoon, lalago ka sa Kanyang grace, sa iyong pakilala sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang gusto ni Lord, patuloy kang mabuild sa Kanyang katotohanan, sa Kanyang presensya. Amen po ba? Buhay ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos ng church na ito. Kaya patuloy kang lalago. Amen. Dahil dito, mararanasan mo yung matinding pag-uhaw sa Kanyang presensya, yung pagpapakain sa iyo ng ating shepherd na si Jesus. Yan ang magpapatibay sa iyo sa relasyon mo sa Kanya, sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kung sa CSF Family, CSF Church, ay hindi ka na-feed, hindi ka lumalago, malaking question mark, kanino ba yung church na yan? Baka sa tao lang yan. Pero kung dito sa church, na-experience mo yung love ni Lord, kung nag-aalam yung pag-ibig mo sa Diyos, at ikaw ay natututo na ngayon magpahalaga sa Kanyang Word, nagiging prayerful ka na, at excited ka lagi sumamba sa Panginoon. Hallelujah! Nasa totoo kang pamilya ng Diyos na lumalago at tuloy-tuloy sa paglago, pag-advance. Amen. Pag nag-grow ka, nagmamature ka, makinig kayo dito, nagmamature ka spiritually, at nabago ang iyong buhay, hindi ka na pabebe. Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo pabebe. Hindi ka na matampuhin. Ang dami nakarelate, oh. Hindi ka na mainggitin. Hindi ka na makasarili. Sa halip, generous ka na. Hindi ka na mapagtanim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Mapagpatawad ka na. Kasi nga nag-grow ka sa grace and knowledge ng Panginoon. Amen! At ito pang matindi. Hindi ka na mapagmalaki o mapagmataas. Mapagpakumbaba ka lagi sa harapan ng Diyos. Amen po ba? At very supportive ka pa sa banal na gawain ng ating Panginoon. Ito pa pinakamatindi rito, makinig kayo. Pag in love ka kay Lord, pag in love ka sa Panginoon, excited ka lagi magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen po ba? Pag araw ng Sunday, excited ka. Magpuri, sumamba sa Panginoon. Wala pang Sunday. Excited ka na. Araw-araw, excited ka. Sumamba kay Lord. Amen. Kasi buhay mo na ang sumamba. Alam mo, pag may tama kang relasyon sa Diyos, mahal mo ang Diyos, excited ka magpuri. Excited ka sumamba. Hindi yung pipilitin ka pa, kasama ka sa ministry, sama ka sa gawain, sama ka sa Bible study, sama ka sa church. Ang daming dahilan.
Ayaw sumama, ang daming dahilan. Kasi nga, wala kang relasyon sa Diyos. Wala pa sa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Pero kapag binago ka ng Diyos, na-encounter mo talaga si Lord sa buhay mo, nakaroon ka ng tama kang relasyon, magiging buhay mo na ang sambahin siya. Ikaw na mismo magyayaya sa sarili mo, sasamba ako ngayon sa araw na ito. Magpipray muna ako bago ako pumunta sa makatrabaho ko. Excited ka sa iyong relasyon sa Panginoon every day. Amen. At lagi kang mayroong time magbasa ng Bible. Dahil nga in love ka sa Panginoon. Amen po ba? At pag in love ka sa Panginoon, excited kang maglingkod. Sabihin niyo, maglingkod. Ang tunay na lumalago sa biyaya at sa pakilala sa Panginoon ay naglilingkod. Amen po ba? Ang totoong anak ng Diyos, hindi lang po siya laging nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Excited din siya maglingkod sa Panginoon. Kung ano ang panawagan sa iyo ni Lord, kung ano ang paglilingkod na nais ng Diyos na gawin mo, sumunod ka sa Panginoon. Gawin mo yan para sa Panginoon. Amen po ba? Kapag ginagawa mo para kay Lord yung paglilingkod, tatagal ka sa church ni Lord, sa ministry ni Lord. Amen po ba? Kasi ginagawa mo lahat para kay Lord. Bakit ka tumutulong? Dahil ginagawa mo yan para kay Lord. Bakit ka na sumusuporta sa church na ito, sa CSF family? Ginagawa mo yan para kay Lord. Amen po ba? Bakit ka laging dedicated sa gawain ng Panginoon? Ginagawa mo yan para kay Lord. Kaya tatagal ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pagka sa tao mo lang yan ginawa, sasabihin ko sa iyo, hindi ka tatagal. Maghahanap ka na naman ng ibang church. Pupuntahan mo, aaniban mo. Kasi nga, wala yung tunay na passion mo sa Panginoon. Hello? Pero lagi mong tandaan, take note and always remember, hindi ka pa perfect. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tayo perfect. Meron ba dito perfect na? Wala pa, no? Meron dito yung glorified body na. Wala pa. Tingnan mo katabi mo kung nasa katawan pa. Kaya nga sabi ng ating pong binasang teksto, the Word of God declared, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. Kasi nga wala pang perpekto sa atin, kaya kailangan dapat love lang, ibigin mo lang ang iyong kapwa, lalo na yung kapwa mananampalataya. Itrato mo siya, ituring mo siyang kapwa mo mananampalataya. Na kung paano tinatrato ka ng Diyos bilang kanyang anak, iniibig ka ng Diyos, dahil Diyos na pag-ibig, ganun din dapat ang trato mo, pagtingin mo sa iyong kapwa, lalo na sa kapwa mo mananampalataya. Love lang. Kung pag-ibig ng Diyos sa pairalin natin dito, yung imperfection, hindi na makikita yun eh. Hello? Wala namang perfecto sa inyo dito. Walang perfect na church, walang perfect na pastor. Pero kapag tayo ay napuspos at binikis ng pag-ibig ng Diyos, ng perfect love ni Lord, hallelujah, magiging perfect ang samahan po natin, ang ating pagkakaisa para sa kapurihan ng Diyos. Hello? Kaya nga dapat titignan mo yung katabi mo, iniibig ka ng Diyos, gaya ng pag-ibig niya sa atin. Yes, minsan nainis ka. O, ba't ganun si sister? Ba't ganun si brother? Nakakainis minsan. Talagang ganun ang buhay. Merong mga nakakainis. Meron kang ayaw sa kapwa mo. Kasi nga, wala pang perpekto. Pero kapag yung love ni Lord ang pairalin mo sa puso mo, matatanggap mo kahit sino pa yan. At ipapanalangin mo, Lord, baguhin mo din siya. Gaya ng ginawa mo sa akin, ako'y binago mo. Amen po ba? Ganun na magiging kaisipan mo sa iyong kapwa. Panginoon,
baguhin mo po yung asawa ko gaya ng pagbabago ginawa mo sa akin. Panginoon, baguhin mo yung anak ko gaya ng pagbabagong ginawa mo sa akin. Panginoon, baguhin mo yung aking kapwa mananampalataya gaya ng ginawa mo sa akin. Binago mo ko. Pero hindi nangangulugan, perfecto ka pa rin. Patuloy ka pang idadaan ni Lord sa process. May process. Amen po ba? Yung iba ayaw ng process. Prices. Ayaw nila ng process. Hindi pwede hindi ka dadaan sa process. Idadaan ka ni Lord sa process. Gusto ni Lord maging genuine ka. Amen! Ang mga tunay o genuine na Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, ay dumadaan sa process. Kung hindi ka padadaanin ni Lord sa process, kung hindi ka makipag-cooperate kay Lord para sa process mo, hindi ka magiging tunay na Kristiyano o lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kami nandito mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, dumaan din kami sa matinding process. Maraming binasag si Lord. Maraming inalis si Lord na mga luma. Amen. Sa ating pagkatao, sa ating kaisipan. Maraming binago, inayos ang Panginoon dahil gusto natin ng pagbabago. Because ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Amen. Kung gusto mo mabago ang pamilya mo, mabago ang kapwa mo, magsisimula yan. Kanino? Sa atin. Amen. Sabihin mo, sa akin. Dito magsisimula yan. Kaya huwag yung lagi na lamang inihiling mo sa Panginoon, Lord, baguhin mo naman siya. Lord, baguhin mo si ganito. Lord, baguhin mo yon, siya, sila. Pero yung sarili mo, naipag-pray mo ba? Ang tanong, naipag-pray mo din ba ang sarili mo? Lord, baguhin mo ko ng lubos. At yung aking kapwa, na ayaw ko makita, baguhin mo din gaya ng ginagawa mong pagbabago sa aking buhay. Patawarin mo siya, Lord, sa ginawa niya sa akin, gaya ng pagkapatawad po sa akin, nagre-release din ako ng forgiveness sa Kanya. Kaya kung lumalago ka sa Panginoon, sa faith mo, sa biyaya ng Diyos, marunong ka na magpatawad ngayon. Amen. Dati, ang dali-dali mong sumama ang loob, ang dali-dali magtanim ng sama ng loob, ng galit sa kapwa, hinanakit sa kapwa. Hanggang ngayon, namatay na yung kapwa mo. Hanggang ngayon, mayroon pa rin hinanakit. Ang puso mo sa Kanya, hindi ka nagpapatawad. Pero kapag ikaw'y lumago sa biyaya ng Diyos, sa pakilala mo sa Panginoon, sa pananampalataya mo sa Panginoon, yung pagiging hindi mapagpatawad, aalisin ng Diyos sa puso mo. Babaguhin ni Lord ang puso mo. Gagawin niyang puso nagpapatawad. Amen. Nagpo-forgive. Gaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Patatawarin kita, pero yung utang mo, huwag mo kalimutan, ha? Meron po 3 katotohanan na nakita ko po dito. 3 katotohanan. So yung 3 katotohanan dito. Una, ang Diyos ang nagsimula. God starts. Kaya sabi ng talatang binasa natin, God began a good work in you. It was work of salvation. Makinig kayo mabuti. Ikaw po, tayong lahat ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, kaya po tayo ay naligtas. Libreng kaligtasan. Amen po ba? Ephesians 2 verse 8 up to 9, kaya tayo na sumampalataya sa Panginoon ay naligtas dahil sa Kanyang biyaya. Verse 9, hindi dahil sa iyong mga sariling gawa upang ang sino man sa atin ay hindi magmalaki sa harapan ng Diyos. Hindi ka naligtas ng church na iyong inaniban, relihiyon na inaniban mo. Ang nagligtas sa iyo, ang ating Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Dahil sa Kanyang biyaya, kaya po tayo nagtamo ng libreng kaligtasan
sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon na siya lamang ang tunay nating tagapagligtas. Siya lamang ang tunay na daan, buhay at katotohanan at walang makakarating sa ating Diyos Ama kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi sa pamamagitan ng sarili mong paniniwala na lumang paniniwala, kundi sa pamamagitan ng iyong pananampalataya lang kay Jesus. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Amen po ba? Kaya lahat ng nandito sa SF family ay ligtas na dahil sa biyaya ng Panginoon. Sumbigaw ng hallelujah ang mga ligtas na. Hallelujah! At yan ay taglay-taglay mo na habang ikay nabubuhay. Ligtas ka na. Tinitingnan ka ng Diyos na ikay tinubos na. Kanya ka na. At ang pangalan mo ay nasa aklat na ng buhay. Sabi ng Bible, hindi na kailanman mabubura pangalan mo. Iingatan nyo ng Panginoong Hesus. At sabi ni Jesus, John 15 verse 5, manatili kayo sa akin upang kayo'y mabunga, maging mabunga, sabi ni Jesus, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yes, niligtas ka ng Panginoon, iniibig ka ng Diyos, pero sabi ni Jesus, manatili ka sa pag-ibig, manatili ka sa pag-ibig niya sa iyo. Amen? John 15 verse 9, kung paano akong iniibig ng aking Ama, ganun din naman iniibig ko kayo. Therefore, manatili kayo sa aking pag-ibig. Bagamat ikaw ay ligtas na, ang sabi ni Jesus, manatili ka sa kanyang pag-ibig. Amen po ba? Yun ang unang gawa ng Diyos sa atin. Yun ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. He who began a good work, yung kaligtasan. Ang sinong gumawa, nagbigay ng kaligtasan? Ang Diyos. Sapagkat ang source ng life, source ng salvation, ay si Jesus. Amen po ba? Kaya sino man lahat na narito, lalo po yung mga bago pa lamang, ngayong araw na ito, magdesisyon ka, isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Because sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. Kapag ikaw ay hiwalay kay Jesus, wala kang magagawa. It means wala kang purpose. Wala kang divine destiny kung hindi ka connected sa source ng kaligtasan natin, si Jesus. Ang tunay na nagligtas sa CSF ay si Jesus. Siya ang ating Savior. Amen po ba? Yun ang unang ginawa sa atin ng Panginoon. Yun ang pasimulang ginawa sa atin ng Panginoon na walang ibang gumawa noon kundi siya lang. At susunod po, yung mabubuting gawa. Kaligtasan muna bago mabuting gawa. Amen? Ikaw ay gumagawa ng mabuti dahil yun ang resulta ng kaligtasan mo. Nakikinig ba kayo? Malaking question mark. Kung hindi ka gumagawa ng mabuti, baka hindi ka paligtas. Pero hindi ibig sabihin gumagawa ka ng mabuti para ka maligtas. Gumagawa ka ng mabuti dahil ligtas ka na. Amen! Tumutulong ka sa kapwa mo, paggawa ng mabuti yan dahil ligtas ka na. Hindi mababayaran ng anumang halaga ang pagkapakasakit ng Panginoon na ginawa niya para sa atin. Yung libreng kaligtasan na tinamo mo, hindi yan matutumasan ng anumang yaman ng mundong ito. Amen po ba? Kaya napakahalaga natin sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga natin sa Panginoon. At marami pang gaya mo ang kailangan mabalik sa piling ng Diyos, mapagharian ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ngayong araw na ito, magdesisyon ka na. Ngayong araw ng panawagan ng Diyos para sa kaligtasan mo. Yan ang napakadakilang gawa ng Diyos sa buhay natin na walang ibang tunay na makagagawa
ng buhay na ito na binago ni Lord at niligtas, kundi siya lamang. Kaya ano pa ang atin pong may babalik sa kaligtasang ito, at biyayang ito na binigay sa atin ni Lord? Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maglingkod na tayo sa Panginoon. For by grace, you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Also God declares, you are righteous, and the righteousness of Jesus Christ is imputed to you. 2 Corinthians 5, verse 21. Bagamat hindi ka pa perfect, pero ligtas ka na, pero tinitingnan ka ng Diyos na matuwid dahil kay Jesus. Amen. May kaibahan yung mabuti kang tao sa paningin ng iba at yung matuwid ka sa harapan ng Diyos. Marami naman pong taong mabait, mabuti, pero hindi ligtas. Walang relasyon sa Diyos. Pero yung tinitingnan ng Diyos na matuwid dahil kay Jesus, yung po totoong ligtas, binago ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ikaw, matuwid ka na sa paningin ng Panginoon. Bagamat ang tingin ng iba sa'yo, hindi maganda, hindi maral sa iba, hindi ka masyadong katanggap-tanggap. Pero sa Diyos, katanggap-tanggap ka, kahit sino ka pa, mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Kung minsan, kahit mismo ang sarili mo, hindi mo pa matanggap hanggang ngayon eh. Tinitingnan mo ang sarili mo sa salamin, sana hindi na lang ako binigyan ng ganito mukha. Hindi mo matanggap hanggang ngayon, ganyan ang ilong mo. Malaki, o nakaangat. Eh yan ang binigay sa'yo ng Panginoon, unique yan. Mas maganda nga yan, maraming benefits, mas nakakahinga ka ng maluwag. Kaysa doon sa matangos, sobrang tangos, hirap na hirap huminga yan. Lalo sa gabi, kaya naghihilik yan, hirap na hirap huminga kasi nga tangos masyado ng ilong eh. Hindi mo matanggap. Eh, ang Diyos tanggap ka kahit sino ka pa. Amen. Ang lumikha sa atin ay Diyos. May kanya-kanya tayong uniqueness. Amen po ba? Hindi mo matanggap yung kulay mo. Bakit iba? Maputi. Kahit ito nagawin ko sa sarili ko, hindi ako pumuputi. Ang dami ko nang ginastos. Bumili ako ng papaputi ng sabon. Umorder ako sa Lazada, sa Shopee. Naubos ang pera mo sa papaputi. Hindi ka pa rin maputi. May pumuputi man, patsi-patsi. Hindi po, sayang lang ang pera mo. Ayos na yan, tanggapin mo na yan. Yan ang kulay mo. Unique yan. Alam mo yung mga misyonary, sabi nga na narinig ko sa mga misyonary galing sa ibang bansa, sa mga Muslim country, yung mga misyonaring Amerikano, hindi ko naman nilalahat, galit na galit yan ang mga Muslim country. Pero kapag Pinoy, kayo manggi, hindi nila yan pinapatay. Kasi kayo manggi. Unique. Galit sila sa puti. Hello? Kaya ikaw, sabi mo sa Panginoon, Lord, salamat po. Binigyan mo ko ng ganitong kutis. Para sa gabi, hindi ako masyadong kita. Pero kapag umiti ka naman, kitang-kita ka naman. May kanya-kanya tayong uniqueness eh. Ganyan, tinanggap ka ng Diyos, binahal ka ng Diyos, diligtas ka ng Panginoon, bidago ka ng Panginoon, tinitignan ka niyang matuwid, ikaw naman, ang iyong sarili, dapat i-appreciate mo, pasalamatan mo si Lord. Amen po ba? Sabi nga ng, di ba, Book of Psalms, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nilikha ng ganito. Salamat sa kahindik-hindik na gawa mo, Panginoon. Amen? Ikaw ang napaka-espesyal na gawa ng ating Panginoon. And secondly, God continues, second truth, God continues, verse 6b, will continue His work. Yung kanyang unang gawa na ginawa sa atin ng Panginoon, nakamanga-manga, niligtas ka, tutuloy pa yan ni Lord, hindi pa siya tapos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya nga, kung ano man yung nakikita mong imperfection, huwag kang magalit. Huwag kang
Huwag sumama loob mo, sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Amen. Kahit sa'yo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen po ba? Ang sama ng ugali ng sister na yon o brother na yon, hindi na ako pupunta sa church na yon. Bakit? Perfecto ka ba? Wala namang perfectong church. Pero ang maganda, sinabi ng Bible, ang Diyos ay tuloy-tuloy na gagawa sa buhay mo, sa buhay ng kapatid mo sa Panginoon, sa buhay ng mga tao na niligtas ng Panginoon na gaya mo. Diyan sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Amen po ba? Kung ano man ang kinakaayawan mo na ugali dyan sa katabi mo, sa kasama mo, sa sa bahay, lahat ng yan, hallelujah, dapat pagkatiwala mo sa Panginoon, sa pagkasabi ng Bible, hindi pa tapos ang Diyos sa ating lahat. Sa CSE Family, hindi pa tapos sa atin. Patuloy tayong lalago, patuloy tayong susulong, patuloy tayong babaguhin, patuloy tayong patatatagin ng patitibayin ng Panginoon. Sapagkat hindi pa tapos si Lord. Amen po ba? Hallelujah. That's the work of sanctification. Made holy as vessel full of the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5 verse 23. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Pinaprocess ka pa ni Lord hanggang ngayon. Sinasanctify ang iyong buong katawan, espiritu at kaluluwa upang tayo po ay makaharap lagi sa Diyos na banal at karapat-dapat. Sino ang gagawa noon? Sarili mo ba? Ibang tao ba? Hindi. Si Lord. Si Lord ang magsasanctify ng iyong buong pagkatao ng kanyang church. Amen po ba? Upang maging karapat-dapat tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kaya dapat tanggapin mo na yung kapwa mo, kahit sino pa yan, mahalin mo yan gaya ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Patawarin mo na yan kung naman nagawa niya sa iyo, gaya ng pagkapatawad sa iyo ng Panginoon. Sapagkat hindi pa rin tapos ang Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Lastly, thirdly, God complete the work. So hindi lang ang Diyos nagsimula ng gawa sa atin, niligtas na tayo, at magtutuloy-tuloy siya ng paggawa sa ating buhay para sa ating sanctification, para tayo paging banalin ng gusto ng Panginoon. Higit sa lahat, kukumpletohin ng Diyos yung kanyang gawa sa ating buhay hanggang ito ay matapos. Sino magtatapos ng gawa ng Diyos sa buhay natin? Siya rin mismo. Amen po ba? It is the work of glorification. Sa ibang mga translation, until it is finally complete it. Hindi lang finish, but will complete it or perfecting it. Sino sino ang gagawin tayong perfect? Mismo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ngayon wala pa po yung perfection. Mangyayari po yun sa pagbabalik ni Jesus. Kaya may pag-asa tayo. Amen. Na sa kanyang pagbabalik, lahat po tayo haharap sa kanya ng karapat-dapat as a virgin bride of the Lord, holy bride of the Lord. Amen po ba? So tatlong bagay po yung nakita ko totohanan dito. God starts, God continues, God complete the work. At yun ay tuloy-tuloy na gagawin ng Diyos sa CSF churches. Palapakan natin ng Panginoon. Glory to God.